Hinihiling ko na tumayo ang lahat upang damhin ang presensya ng ating Panginoon sa pangunguna ni Ginoong Zalon. Amen. Magandang umaga, klase! Bakit tila wala ata kayong energy ngayong umaga nito? Magandang umaga, klase! Ayan, bago kayo umupo, pakiayos muna ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa sahig. Kalihim, may lumiban ba sa araw na ito? Wala? Mabuti naman kung ganoon. Noong nakaraang araw, klase, tinalakay natin ang isang maikling kwentong pinabagatang Ang Kwintas ni Guy de Maupassant. Sino ang nais magbalik tanaw ng ating tinalakay noong nakaraang araw? Subukin mo nga, Ginoong Ramos. Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Bago tayo magsimula sa ating aralin sa araw na ito, bibigyan ko muna kayo ng isang gawain at tatawagin natin itong Find Me. Sa gawain ito, klase, bibigyan ko lamang kayo ng envelope na naglalaman ng mga nagupit-gupit na letra at isang bond paper, na kung saan sa bond paper nyo ididikit ang mga nagupit-gupit na letra at kung ilan ang patlang na inyong nakita ay yun lamang ang lalagyan nyo ng letra upang mabuo ang salitang dapat ninyong buuin. At pagkatapos nyo itong mabuo, klase, pakitignan ang katanungan na nasa ibaba sapagkat magtatanong ako ng isang miyembro ng inyong grupo upang sagutin ang aking nasabing katanungan. Ngunit bago yung klase, hatiin ko muna sa dalawang pangkat ang klase nito. Ang unang pangkat ay ang nasa kanang bahagi at ang ikalawang pangkat ay ang nasa kaliwang bahagi. Pumalakpak lamang ng 3 beses hudyat na kayo'y tapos na. Maliwanag ba, klase? Mabuti naman kung ganoon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang gawain ito. Maliwanag ba? Kaya naman, magsisimula na ang inyong 10 minuto, klase. Simulan na ang inyong gawain. Tapos na ang inyong 10 minuto, klase. Dahil unang grupo ang unang nakatapos sa inyong naging gawain, bibigyan ko kayo ng gantimpala maya-maya lamang. Idikit na ang inyong nabuong salita sa pisara. Ayan, basahin ninyo ng sabay-sabay ang kanilang nabuong salita. Ngayon naman, binibining korpus, bilang isang miyembro ng unang grupo, maaari mo bang sagutin ang katanungang nasa ibaba? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ngayon naman, base sa inyong naging gawain, klase, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin sa araw na ito? Subukin mo nga, binibining eliptiko. Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak.
Tatalakayin na nga natin sa araw na ito ang unang kabanata ng nobelang No Limitang Hire ni Jose Protasio Rizal. Ngunit bago yung klase, may mga matatagpuan muna kayong mga salitang may mga malalalim na pagpapakahulugan. At ang mga salitang ito klase ay bibigyan ninyo ng kahulugan na kung saan punan ninyo ang bawat patlang ng hinihingi nitong letra. Ginamit ko ang mga salitang ito sa pangungusap, ngunit ibigay ninyo ang kahulugan nito na nasa ibaba dahil kulang ito sa letra. Magtatawag ako ng isang mag-aaral na siyang magbibigay sa kasing kahulugan nito at isang mag-aaral upang gamitin ang salitang ito sa pangungusap. Unawain lamang ninyong mabuti upang matumbok ninyo ang tunay nitong kahulugan. Maliwanag ba, klase? Ngayon, at ang mga salitang matatagpuan ninyong may mga malalalim na pagpapakahulugan ay mainam, garil, apurado, bulyaw at patuya. At ang mga pangungusap na gamit ang mga salitang ito klase ay ito. Basahin ninyo ito klase at unawaing mabuti. Ngayon naman klase, ano naman ang kahulugan ng unang salita? Subukin mo nga, binibining Paskwa. Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Maaari mo bang gamitin ito sa pangungusap, binibining Garcia? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Dumako naman tayo sa ikalawang salita at ito ang garil. Subukin mo nga, binibining sugitan. Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Maaari mo bang gamitin ito sa pangungusap, binibining pasyon? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Dumako naman tayo sa ikatlong salita at ito ang apurado. Ibigay mo nga ang kahulugan nito, Ginoong Alcantara. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Maaari mo bang gamitin ang salitang ito sa pangungusap, Ginoong Soriano? Tumpak, bigyan natin siya ng isang bagsak. Dumako naman tayo sa ika-4 na salita at ito ang bulyaw. Maaari mo bang ibigay ang kahulugan nito, Ginoong Alindayo? Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Maaari mo bang gamitin ito sa pangungusap, binibining kulo? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Dumako tayo sa huling salita klase at ito ang patuya. Maaari mo bang ibigay ang kahulugan nito, binibining banda? Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Gamitin mo nga ito sa pangungusap, binibining buduan. Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ngayon naman, basahin ninyo ng sabay-sabay ang mga salitang ito kasama ang kahulugan nito. Ngayon, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili, klase. Alam na ba ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito? Alam na ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito, klase? Mabuti naman kung ganoon. Sa puntong ito klase, tatalakayin na nga natin ang unang kabanata ng nobelang No Limitang Hire ni Jose P. Rizal. Noong nakaraang araw klase, sinabi ko sa inyo na basahin ninyo ang unang kabanata ng nobelang No Limitang Hire na may paksang isang handaan dahil magtatanong ako gamit ang Who's Behind the Fruit? Simple lamang ito klase, dahil kung sino ang pangalang nakadikit sa prutas na aking mabubunot ay siyang sasagot sa aking katanungan. Ngunit bago niya sagutin ang katanungan na ibibigay ko sa kanya ay kailangan niya munang kainin ang pagkain na aking mabubunot. Maliwanag pa klase? Kaya naman simulan na natin ang unang katanungan. Ano-ano ang mga makatotohanang pangyayari sa akda? At ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Binibining Eliptico. Maaari mo bang subukin? Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang isang handaan o salo-salo klase ay nagbibigay ng kasiyahan sa ating lahat na kung saan ginagawa pa rin natin hanggang ngayong kasalukuyan. At higit sa lahat, nagtitipon-tipon ang mga tao na hindi naman natin laging nakakasama. Di ba't masaya sa pakiramdam ang ganong klase ng kasiyahan?
Sino pa ang makapagbibigay ng mga makatotohanang pangyayari sa akda klase? Ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Binibining Corpus. Maaari mo bang subukin? Magaling! Bigyan natin siya ng isang bagsak. Si Padre Damaso bilang isang tauhan sa akda klase ay nagpapakita na masama ang kanyang ugali, na kung saan ipinapakita niya na hindi lahat ng pare ay mabubuti ang kanilang ginawa. Si Padre Damaso klase ay hindi magandang modelo ng kahit na sino man. Sino pa ang maaaring magbigay ng mga makatotohanang pangyayari sa akda? Ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Binibining Rivera. Maaari mo bang subukin? Magaling! Bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang pangyayaring ito klase ay sumasampal sa tunay na realidad ng ating buhay. Dahil kung sino pa ang mga taong wala namang nagawang kasalanan, ay sila pa ang pinagbibintangan ng mga taong may mataas na katungkulan dahil alam nilang walang kalaban-laban ang mga ito. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan klase. Na kung saan ang katanungan ito klase ay ibigay ninyo ang inyong sariling interpretasyon sa pahayag na ginamit ng tauhan sa akda. At ang pahayag na ito ay ang paring pumalit sa akin ay hindi nagtagal doon. Ngunit sa kanyang pag-alis, marami ang nag-iyakan, maraming banda kahit na sobra-sobra siyang namalo at nagtaas ang kanyang singil sa simbahan. Ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Binibining Sugitan. Maaari mo bang subukin? Magaling! Bigyan natin siya ng isang bagsak. Ang pahayag na ito ng isang tauhan sa akda klase ay nagpapakita na masama ang kanyang ugali, na kung saan naiinggit siya sa kanyang kasamahan dahil hindi ginawa ng mga tao ang kung anuman ang ipinakita nila sa kanyang kasamahan, na kung saan klase nararapat lamang na huwag na nating banggitin ang mga ganitong bagay na alam naman nating walang mabuting maidudulot sa atin. Dumako naman tayo sa ikalawang pahayag, na kung saan ang pahayag na ito ay ang mga Pilipino ay mangmang at mapagsawalang bahala. At ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Binibining Kulo. Maaari bang subukin? Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Hindi nalingid sa ating kaalaman klase na ganun nga ang tingin sa atin ng mga dayuhan na tayo ay mangmang. Ngunit kapag namulat ang kanilang mga kaalaman sa kanilang maling paniniwala bilang kung anuman ang tingin sa ating mga Pilipino, na darating ang araw na uurong ang kanilang mga dila sapagkat wala namang silang sapat na batayan sa kanilang panguhusga na binabato sa ating bilang mga Pilipino at wala silang patunay na kung saan hinuhusgaan tayo bilang mga mangmang. Dumako naman tayo sa ikaapat na pahayag at ang pahayag na ito ay kinakampihan ng gobyerno ang mga kalaban ng Diyos, na kung saan dumaragdag lamang ang mga nadidisgrasya sa bawat araw. At ang pangalang nakadikit sa prutas ay si Binibining Pasyon. Maaari mo bang subukin? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Lagi nating isipin klase na ang pangalan ng Diyos ay wag nating babanggitin sa mga walang makabuluhang bagay. Bigyan natin ng pansin ang sinabi ni Binibining Pasyon, na kung saan sa mata ng Diyos wala siyang kalaban kahit ikaw ay masama o mabait. Dahil sa mata ng Diyos lahat tayo ay pantay-pantay. Dumako naman tayo sa ikalimang katanungan. Sinabi sa akda klase na si Kapitan Tiago ay madaling lapitan at mapagbigay. Sa tingin ninyo, marami pa rin ba ang taong katulad ni Kapitan Tiago ngayong kasalukuyan? At ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Ginoong Pagulayan. Maaari mo bang subukin? Mahusay, bigyan natin siya ng isang bagsak. Hindi nalingid sa ating klase na bawat araw nakatatagpo tayo ng mga taong masasama ang ugali. Ngunit huwag nating lahatin na
na tuwing makatatagpo tayo ng mga tao ay ibig sabihin masama na ang kanilang ugali. Lagi nating isipin na dito sa ating ginagalawang lipunan, meron mang mga masasama, ngunit hindi naman mawawala ang mga mabubuti. Dumako naman tayo sa ika-6 na katanungan. Ipinakita sa akda ang pagmamaliit ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Sa tingin ninyo, klase, nangyayari pa rin ba ang pagmamaliit na ito ng mga dayuhan sa mga Pilipino ngayong kasalukuyan? Ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Binibining Bautista. Maaari mo bang subukin? Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Hindi nalingid sa ating kaalaman, klase, na marami pa ring mga dayuhan ang nagmamaliit sa ating mga Pilipino. Ngunit hindi yon ang magiging dahilan upang muli tayong magpaapi sa kamay ng mga dayuhan. Dumako naman tayo sa huling katanungan, klase. Paano ninyo maiuugnay ang mga pangyayari sa akda ngayong kasalukuyan? Ang pangalang nakadikit sa prutas na ito ay si Ginoong Zalon. Maaari mo bang subukin? Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Tunay ngang lahat ng inyong naging kasagutan, klase, ay tama. Tinalakay natin sa umagang ito ang nobelang realismo na kung saan ipinakita ang pagmamaliit ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Ipinakita rin ng isang tauhan sa akda na kung saan si Padre Damaso, ipinakita niya na hindi lahat ng pare ay gumagawa ng mga mabubuti. Ipinakita rin na ang pagiging karangyaan at pagiging malupit ng mga taong may mga matataas na katungkulan ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Maliwanag ba, klase? Kaya naman, sa puntong ito, klase, ay magkakaroon tayo ulit ng isang gawain at tatawagin natin itong Find Important. Sa gawain ito, klase, ilagay lamang ninyo kung ano ang paksa, mahalagang datos at pangunahing kaisipan ng akdang tinalakay natin na may pamagat na isang handaan. Sa tulong ng graphic organizer na ito, ilalagay ninyo ang inyong mga naging kasagutan. Pagkatapos ay magtatawag ako ng isang miyembro ng inyong grupo na siyang magbabahagi dito sa harapan. Mananatili lamang kayo sa inyong grupo kanina, klase. At bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang inyong naging gawain. Maliwanag ba, klase? Ngayon naman, magsisimula na ang inyong 10 minuto, klase. Tapos na ang inyong 10 minuto, klase, kaya naman idikit na sa pisara ang inyong mga naging gawain. Unang grupo, sino ang magbabahagi sa inyong nagawa? Binibining Sugitan? Pumarito ka dito sa harapan at ibahagi ang inyong nagawa. Mahusay, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Makikita, klase, sa paksang nilagay ng unang grupo ay tama dahil ang tinalakay nga natin ngayong umagang ito ay ang unang kabanatang may paksang isang handaan. Makikita rin na ang mga nilagay nila sa mga mahalagang datos ay siyang dapat na hindi natin ipagsawalang bahala. At ang kaisipan at ang pangunahing kaisipan na nilagay nila ay siyang magbibigay sa atin ng aral sa ating buhay. Dumako naman tayo sa ikalawang grupo. Binibining Ventura, maaari mo bang ibahagi ang inyong ginawa? Magaling, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Makikita, klase, na tama rin ang nilagay nila sa paksa tulad ng nilagay ng unang grupo kanina. At ang mga mahalagang datos ay makikita rin na kung saan ang mga ito ay makikita sa tinalakay natin kani-kanina lamang.
Mapapansin din na ang nilagay nila sa pangunahing kaisipan ay mag-iiwan din sa atin ng aral na siyang magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ito'y maganda. Maliwanag ba, klase? Batid kong tunay nga ninyong naunawaan ang ating naging talakayan dahil nasagot ninyo kung anuman ang hinihinging sagot ng inyong naging gawain. Kaya naman, base sa ating tinalakay sa araw na ito, ano ang aral na napulot ninyo sa akdang aking tinalakay? Maaari mo bang subukin binibining pasyon? Magaling, bigyan natin siya ng isang bagsak. Sino naman ang maaaring magbuod ng ating tinalakay ngayong umagang ito? Subukin mo nga, Ginoong Domingo. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Batid kong lantad na ninyong naunawaan ang ating naging talakayan sa araw nito. Kaya naman, maglabas kayo ng buong papel at hatiin ito sa pahalang sapagkat magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. May kanya-kanya na bang papel ang bawat isa, klase? Tandaan ninyo, klase, na isang beses ko lamang basahin ang katanungan at makinig kayong mabuti. Paumanhin, klase, gawin ko na lamang na 2 beses basahin ang katanungan upang mas maunawaan ninyong mabuti at matumpak ninyo ang tamang sagot. Maliwanag ba? Kaya naman, ang unang katanungan ay, kaninong bahay ginanap ang handaan? A. Kapitan Tiago, B. Padre Damaso, C. Padre Sibilia, D. Teniente Guevara. Uulitin ko, kaninong bahay ginanap ang handaan? A. Kapitan Tiago, B. Padre Damaso, C. Padre Sibilia, D. Teniente Guevara. Kalawang katanungan, sino ang tumawag na Indio ang mga Pilipino? A. Kapitan Tiago, B. Padre Damaso, C. Padre Sibilia, D. Teniente Guevara. Sino ang tumawag na Indio ang mga Pilipino? A. Kapitan Tiago, B. Padre Damaso, C. Padre Sibilia, D. Teniente Guevara. Ikatlong katanungan, sino ang umawat sa bangayan ni Padre Damaso at Teniente? A. Doña Victoria, B. Kapitan Tiago, C. Padre Sibilia, D. Tia Isabel. Sino ang umawat sa bangayan ni Padre Damaso at Teniente? A. Doña Victoria, B. Kapitan Tiago, C. Padre Sibilia, at D. Tia Isabel. Ikaapat na katanungan, sino ang nagtatanong tungkol sa mga Pilipino? A. Ang dayuhan, B. Doña Victoria, C. Padre Damaso, and D. Tia Isabel. Sino ang nagtatanong tungkol sa mga Pilipino? A. Ang dayuhan, B. Doña Victoria, C. Padre Damaso, D. Tia Isabel. Ikalimang katanungan, ito ang taguri sa pwersa ng mga pulis noong panahon ng Espanyol. A. Guardia Civil, B. General, C. Hermano III, D. Militar. Uulitin ko, ito ang taguri sa pwersa ng mga pulis noong panahon ng Espanyol. A. Guardia Civil, B. General, C. Hermano III, D. Militar. Ika-6 na katanungan, sino ang sumulat sa nobela? A. Benjamin Pascual, B. Genoveva Matute, C. Jose Rizal, D. Natsumi Soseki. Sino ang sumulat sa nobela? A. Benjamin Pascual, B. Genoveva Matute, C. Jose Rizal, D. Natsumi Soseki. Ikapitong katanungan, anong paksa ng kabanata ang ating tinalakay? A. Ang bayan ng San Diego, B. Ang handaan, C. Isang hapunan, D. Si Crisostomo Ibarra. Anong paksa ng kabanata ang ating tinalakay? A.
A. Bayan ng San Diego, B. Handaan, C. Isang hapunan, D. Si Crisostomo Ibarra. Ikawalong katanungan, ano ang tawag ng mga Espanyol sa katutubo ng Pilipinas? A. Indio, B. Filipino, C. Pilipino, D. Pinoy. Ano ang tawag ng mga Espanyol sa katutubo ng Pilipinas? A. Indio, B. Filipino, C. Pilipino, D. Pinoy. Ikasyam na katanungan, ano ang tawag sa titulo ng gobernador? General sa Pilipinas bilang pinakamataas na kinatawan ng hari ng Espanya ng bansa? A. Kapitan General, B. Padre, C. Reverencia, D. Vicereal Patron. Ano ang tawag sa titulo ng Gobernador General sa Pilipinas bilang pinakamataas na kinatawan ng hari ng Espanya sa bansa? A. Kapitan General, B. Padre, C. Reverencia, D. Vicereal Patrono. Ikasampung katanungan. Ito ay ginagamit bilang pagbibigay galang sa mga pari, ministro, pastor o sino mang idordina sa tungkuling panrelihiyon. A. Kapitan General, B. Padre, C. Reverencia, D. Vicereal Patrono. Ito ay ginagamit bilang pagbibigay galang sa mga pari, ministro, pastro o sino mang inordina sa tungkuling panrelihiyon. A. Kapitan General, B. Padre, C. Reverencia, D. Vicereal Patrono. At dyan na nga nagtatapos ang inyong pagsusulit klase, kaya naman makipagpalitan ng inyong papel sa inyong mga katabi. At ito ang mga tamang kasagutan klase. Lahat ba ay nakapasa klase sa inyong pagsusulit? Mabuti naman kung ganon, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bilang ating kasunduan klase, basahin ang pahina 450 para sa susunod na talakayan. Maliwanag ba klase? Paalam na klase!